Taong 2028 at sa loob ng maraming taon, ang multinational na kumpanya na Omnicorp ay pinupuno ang militar ng kanilang napaka-advanced na mga drone na nagpapanatili ng seguridad sa buong mundo sa pamamagitan ng mga scanner na agad na nakikilala kung ang isang tao ay banta o hindi. Gusto ng television host na si Novak na palitan ng mga robot na ito ang pulisya sa mga lungsod sa Amerika. Ngunit natatakot ang mga tao sa mga makina at tutol ang gobyerno sa pagpapatupad ng batas na hindi marunong makaramdam. Para patunayan ang kanyang punto, nag-imbita si Novak ng isang pinunong militar sa kanyang palabas upang ipaliwanag ang mga detalye kung paano gumagana ang bawat operasyon. Nagpadala rin siya ng isang reporter na magpapakita kung paano gumagana ang mga robot sa live na television. Nililibot ng reporter ang lungsod at kinukunan kung paano hindi sinasaktan ng mga robot ang sinumang hindi banta at tinatawag itong tagumpay para sa mga patakaran sa kaligtasan. Gayunman, malinaw na hindi masaya ang mga lokal sa katotohanang sinasakop ng mga robot ang kanilang lugar. Kaya isang grupo ng mga rebelde ang palihim na kumikilos na may mabibigat na armas at bigla ang inatake ang mga robot sa isang todo lakas na pag-atake. Hindi nagtagal, sumiklab ang isang marahas na labanan sa mga kalye, kung saan pinapasabog ng mga robot sa lupa at ng mga lumilipad na drone ang mga gusali at nagpapaputok tuwing may makikitang umaatake. Marami sa mga rebelde ang tumatalon din mula sa mga bubong para pabagsakin ang mga robot. Habang nagsisimulang sumabog ang buong lugar, may natagpo ang isang takot na batang lalaki ang mga robot na may hawak na kutsilyo na sinusubukan lamang ipagtanggol ang sarili. Ngunit para sa scanner, sapat na ang kutsilyo para ituring siyang banta at agad na pinatay ng robot ang bata. Hindi nito binago ang isip ni Novak at sinabi niya sa kanyang mga manonood na ang ginawa ng robot ay tama lamang, bahagi lang ng pagpapanatiling ligtas ng lungsod. Samantala, sa istasyon ng pulisya, dumating si Detective Alex upang kausapin ang kanyang boss na humihingi ng paliwanag tungkol sa insidenteng ibinibintang sa kanya ng kanyang mga bastos na katrabaho. Ikinuwento ni Alex sa kanya ang buong nangyari. Noong nakaraang gabi, si Alex at ang kanyang matalik na kaibigan ay nakipagkita sa ilang kriminal para sa isang undercover na operasyon. Niloko nila ang isang dealer para ilantad ang ilang iligal na armas at inaresto nila ito kaagad. Ngunit nang bumalik si Alex kalaunan upang tingnan ang locker ng ebidensya, nawawala na ang mga armas na kanilang kinuha at walang pumirma sa mga papeles. Ibig sabihin, may isang tiwaling pulis na kumuha sa mga iyon. Pagkatapos, muling nag-undercover sina Alex at ang kanyang kapareha at nakipagkita sa leader ng gang sa isang restaurant, ngunit naputol ito nang makatanggap ng tawag ang leader na nagbababala na si Alex ay isang pulis. Agad na umalis ang leader sa gusali at inutusan ang kanyang mga tauhan na patayin sila, na nagpasimula ng isang putukan sa buong lugar. Mabilis na gumanti ng putok ang dalawang pulis, ngunit malinaw na mas marami ang kalaban, kaya nang makakita sila ng pagkakataon ay sinubukan nilang tumakas sa likurang eskinita. Nakalabas si Alex ng walang problema, ngunit sa kasamaang palad, nabaril ang kanyang matalik na kaibigan sa proseso. Matapos marinig ang kwento, pinagalitan siya ng boss ni Alex dahil lumabas siya ng walang backup at sinabing siya na ang bahala sa paghahanap sa tiwaling pulis. Samantala sa Washington SA, sinusubukan ng FE ng Omnicorp na si Sellers na kumbinsihin ang gobyerno na magandang ideya ang mga robot na pulis, ngunit muling tinanggihan siya ng mga senador. Pagkatapos nito, sa punong tanggapan ng Omnicorp, nagkaroon ng pulong si Sellers kasama ang kanyang team upang pag-usapan kung paano nila mapapapayag ang publiko na tanggapin ang mga robot sa mga lansangan. Dahil palaging binabanggit ng mga senador na hindi marunong makaramdam ang mga robot, napag-isip-isip niya na kailangan nilang pagsamahin ang isang tunay na tao at isang makina. Samantala, sa isang espesyal na klinika, tinutulungan ni Dr. Norton ang kanyang pinakabagong pasyente na masanay sa kanyang bagong mga kamay. Espesyalisado si Norton sa mga robotic prosthetics na gumagana batay sa sariling emosyon ng tao, kaya kailangang matutunan ng pasyente na mag-focus sa kanyang mekanikal na mga kamay upang makapagpatugtog ng gitara. Naputol ang ensayo nang dumating si Sellers, na kinausap si Norton ng pribado at nakumbinsi siyang magdisenyo ng isang hybrid na tao at makina. Nakipagpulong si Norton sa team ni Sellers upang talakayin ang kanilang mga opsyon, ngunit lahat ng retiradong pulis ay matagal nang may mga sugat at ngayon ay sobra ng emosyonal na traumatized para bumalik sa trabaho, kaya kailangan nilang maghanap ng masariwang kaso.
Sa ibang bahagi ng lungsod, ibinunyag ng mga bastos na katrabaho ni Alex na sila pala ay mga tiwaling pulis at binalaan nila ang lider ng gang na hinahabol na siya ng departamento ng pulisya. Para mawala ang investigasyong ito, kailangan nilang may gawin kay Alex. Kalaunan, habang binibisita ni Alex ang kanyang matalik na kaibigan sa ospital, may isang kriminal na naglagay ng bomba sa ilalim ng kanyang sasakyan. Kinagabihan, umuwi si Alex at naglaan ng oras kasama ang kanyang anak na si David at ang kanyang asawang si Clara. Nang papasok na sana sila sa loob, narinig ni Alex ang alarma ng kanyang kotse at lumabas siya upang tingnan ito. Paglapit pa lang niya sa sasakyan, bigla itong sumabog at malubha siyang nasugatan. Nang mabalitaan ito ng Omnicorp, inimbitahan nila si Clara sa kanilang opisina upang mag-alok. Bibigyan nila si Alex ng isang buong bagong mekanikal na katawan para magpatuloy siyang mabuhay. Nag-alinlangan si Clara, ngunit pagkatapos ay inilarawan nila ng detalyado at nakakasuklam ang lahat ng sugat na tinamo ni Alex at ipinaliwanag na kung hindi siya magdedesisyon agad, mamamatay si Alex sa lalong madaling panahon. Wala nang ibang pagpipilian si Clara kundi tanggapin. Pagkalipas ng 3 buwan, makikitang masayang sumasayaw si Alex kasama ang kanyang asawa sa isang house party, ngunit unti-unting gumuho ang imaheng iyon. Ipinakita ng mga siyentipiko ang bagong anyo ni Alex, 70% ay mekanikal na bahagi, ngunit tao pa rin ang kanyang utak, kaya dahan-dahan niyang binabalikan ang kanyang mga alaala. Nang tuluyan na siyang gisingin, litong-lito at balisa si Alex, kaya mabilis siyang pinaalalahanan ni Norton sa nangyari at ginabayan siya sa kanyang mga unang hakbang. Ngunit pakiramdam niya ay sobrang kakaiba ang katawan at nang marinig niya ang salitang amputee, nagpanik siya at hiniling na tanggalin ang suit. Nang subukan siyang pakalmahin ni Norton, arahas niya itong itinulak at tumakbo palabas ng gusali, tinutulak ang sinumang humaharang sa kanya. Kamangha-mangha ang bilis ng kanyang takbo, at nang maabot niya ang pader na nakapalibot sa gusali, nalundag niya ito ng walang kahirap-hirap. Ngunit nang muli siyang tumakbo, nagpasya na si Norton na patayin siya ng remote. Ilang sandali pa, nagising muli si Alex sa lab, at inalis ni Norton ang mga pangunahing bahagi ng robotic na katawan upang ipakita kay Alex na ilan na lang ang natitirang organikong bahagi niya. Kaya wala na siyang takasan mula sa katotohanan ito. Sinabi ni Norton na iyon lang ang paraan para mailigtas siya. Ngunit para kay Alex, mas mabuti pang mamatay kaysa maging makina at hiniling niyang bunutin na ng doktor ang koneksyon. Binago ni Norton ang isip niya sa pamamagitan ng pagsasabing si Clara ang humiling ng operasyon at naghihintay sa kanya ang kanyang pamilya, kaya dapat niyang gawin ito para sa kanila. Para patunayan ito, pinayagan ni Norton si Alex na tawagan si Clara, kahit na mukha lang muna niya ang ipinakita. Sinabi ni Clara na gwapo pa rin siya at sabik na siyang makasama muli si Alex. Ngayong pumayag na si Alex na makipagtulungan, ginugol niya ang gabi sa lab kung saan isinailalim sa maintenance ang kanyang katawan. Kinabukasan, dinala siya para mag-training kasama si Rick, ang sundalong namamahala sa paghawak ng mga robotic na hukbo ng Omnicorp sa aktwal na operasyon sa field. Para kay Rick, perpekto na ang mga makina, kaya itinuturing niyang sayang lang sa oras at resources ang pagsama ng isang tao sa proyekto. Gayunpaman, binibigyan pa rin niya si Alex ng mga armas na maaari nitong itago sa mga espesyal na compartment sa kanyang mga binti. Isinailalim nila si Alex at isang robot sa isang simulation kung saan kailangan nilang patayin ang mga kriminal at iligtas ang mga sibilyan. Habang mabilis na gumagalaw ang lahat at nagagawa ang mga rescue ng walang gaanong problema, napatunayang tama ang hula ni Rick, mas mabagal si Alex kaysa sa mga makina dahil ang mga makina ay diretsong nag-i-evaluate at kumikilos. Samantalang si Alex ay sandaling nakakaramdam muna sa pagitan ng pag-evaluate at pag-aksyon. Kinagabihan, nang mag-isa na siya, gumamit si Alex ng computer para subaybayan ang nangyayari sa kaso ng leader ng gang. Kinabukasan, nadismaya si Seller sa resulta ng simulation at galit na galit niyang inutusan si Norton na ayusin ang problema. Sa tingin din niya, kailangan mas gumanda ang itsura ni Alex sa screen para sa marketing, kaya humingi siya ng mas maayos na tactical suit. Kalaunan sa lab, binuksan ng doktor ang ulo ni Alex at gumawa ng ilang pagbabago sa kanyang utak na magpapaisip sa kanya na may malayang kalooban pa rin siya, pero sa totoo lang ang makina na ang siyang kumikilos. Binigyan din si Alex ng kumpletong makeover. Ngayon ay itim at mas makinis na ang itsura ng kanyang armor.
Pagkatapos, dinala nila si Alex sa isang abandonadong gusali para sa panibagong test. Sa pagkakataong ito, mag-isa niyang haharapin si Rick at ang isang hukbo ng mga robot. Gamit ang kanyang visor para iskan ang lugar at dahil wala na siyang pag-aatubili sa reflexes, mabilis na tinasa ni Alex ang sitwasyon at agad kumilos, pinapaputukan ang bawat robot ng walang pag-aalinlangan. Mabilis din siyang humanap ng cover at magtago kapag pinaputukan, kaya hindi siya nasusugatan. Isa-isa, bumagsak ang lahat ng robot at sa huli, si Rick na lang ang nakatayo, kaya pinaputukan ni Alex ang exoskeleton armor nito para manalo. Perpekto ang lahat ng reaction time niya at hindi niya kailanman pinaghinalaan na ang makina ang pumipili para sa kanya, kaya itinuring na tagumpay ang eksperimento. Makalipas ang ilang oras, inihatid ni Norton si Alex pauwi para sa wakas ay makita na niya ang kanyang pamilya. Medyo kinakabahan siya at kinailangan niyang mag-ipon ng lakas ng loob. Ngunit nang makita siya ni Clara, hindi ito nag-atubiling yakapin siya. Medyo maingat si David, pero nang hayaan siya ni Alex na hawakan ang malamig na mekanikal na mga bahagi, sinabi ni David na masaya siyang makita siya at na nagre-record siya ng ilang laro para panoorin nilang magkasama. Sa kasamaang palad, hindi makakapanatili si Alex dahil kailangan niyang bumalik sa lab para sa maintenance sa gabing iyon. Pagbalik niya sa base, nakilala ni Alex ang kanyang matalik na kaibigan na tuluyan ng gumaling at nangako siyang hulihin ang mga taong nanakit sa kanya. Ilang araw ang lumipas, sabik si Sellers na ipakilala si Alex sa mga mamamayan sa isang malaking pampublikong event, kaya sinimulan ni Norton na ilipat ang lahat ng files ng mga krimen at kriminal mula pa noong 2011. Nagkaroon din si Alex ng access sa lahat ng security camera sa buong lungsod. Napakarami ng impormasyong iyon para kayanin ng isang utak ng tao. At nang makita ni Alex ang recording ng pagsabog ng kanyang sasakyan, inatake siya at nawalan ng malay. Sa tingin ni Norton, hindi na dapat ituloy ang press